Welcome to my channel. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, etong napanood natin itong amboss interview ni Kuya Brooks dito sa mga K-Boys, no? So ano ba yung opinion natin dito sa video na ito? Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs, at yung inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto nga mga kasukay, mga kalingap, eto, pag-usapan natin. Ano ba yung opinion natin sa ating napanood? So, alam natin, marami yung ito na naman, may issue na naman tungkol dito kay Kuya Brooks sa ginawa niyang amboss interview dito sa K-Boys. Napanood po natin yun, mga kasukay, mga kalingap. At ang napansin ko lang doon is the way na mag-interview itin si Kuya Brooks is parang ang hinahanap niya yung negative side. Parang ganon yung nakikita ko, no, mga kasukay, mga kalingap. So, ito yung opinion ko po at alam ko marami yung nagmamahal kay Rowell at the way na interview itong si Kuya Brooks is iba yung, parang iba yung dating para sa akin, no, mga kasukay, mga kalingap. So, nandyan na interview niya ito sila Kuya David at saka si Papa Joms. Okay naman yung sagot nila, no. Kumbaga, amboss interview, hindi sila naka-ready. Kumbaga, kung ano yung nasa isip nila, yun yung isasagot nila, no, mga kasukay, mga kalingap. So, eto sa interview ni Dr. Love, doon ko nakita yung kung ano yung sinasabi niya doon. May sinasabi siya doon about dito kay Rowell na sana daw si Rowell ay kahit paminsan-minsan ay sumama dito kay Kuya Brooks, ay kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob, no. Alam naman natin, mga kasukay, mga kalingap, na itong si Rowell of Malalad is sobrang busy po niya, no. Sobra siyang maraming tinutulungan. Alam natin na everyday na umaalis din siya. Pupunta siya sa mga beneficiary, binibisita yung mga beneficiary niya na mga tinutulungan. Siyempre, nag-i-scout. Kaya sobrang hectic din yung kanyang schedule, no. So, ang point doon ni Dr. Love is sana daw si Rowell is kahit paminsan-minsan ay sumama, no. Kahit may sinasabi siya doon na kahit sa isang linggo, ilang beses, 3 times o 2 times sa isang linggo. So, sa tingin ko dito, mga kasukay, mga kalingap, si Rowell kasi is sobrang busy, no. Marami siyang pinupuntahan at kahit na sabi nga dyan is kahit gabi na ay talagang may pinupuntahan pa rin siya. Doon yung mga beneficiary niya. Kaya, walang time talaga na sumama dito kay Kuya Bal at saka kay Kalingap Rob. Pero naiintindihan naman po yun ni Kuya Bal at saka ni Kalingap Rob na yung sa pagsama, hindi naman talaga makakasama si Rowell dahil, syempre, meron siyang ibang tinutulungan, no. Pag may mga okasyon, nakikita naman natin na pupunta si Rowell, sumasama naman siya at nakikipag-banding naman, no. Yun yung nakikita ko. At yung mga sinasabi nila, no, na sana sumama palagi, siguro hindi magagawa yun ni Rowell, no, mga kasukay, mga kalingap, dahil marami po siyang tinutulungan. Kaya lang, doon sa pagtatanong ni Kuya Brooks dyan is ang napapansin ko, parang negative side yung tinitingnan niya. Siyempre, hindi yung mga na-interview niya dyan, gaya ni Pure Health, ni Indiano Bicolano, hindi naman lagi nakakasama ni Rowell. Dapat ang ini-interview dyan ni Kuya Brooks is yung mga nakakasama niya. Siyempre, alam nila kung ano talaga yung ugali ni Rowell, no, mga kasukay, mga kalingap. Ay, yung mga K-Boys, parang bihira lang naman nila makasama. Hindi naman nila nakakasama talaga ng palagi, no. So, hindi nila alam kung ano ba talaga yung iba pa yung, ano ba yung ugali ni Rowell, no. Pero nakikita nila na si Rowell ay tahimik, tapos yung mabait, no. At saka naman yan, marunong makisama, no, mga kasuki, mga kalinga. Pero yung other side na si Rowell, kapag wala sa camera, syempre doon mo makikilala kung ano ba talaga yung tunay na ugali niya. Pero syempre hindi naman nila nakakasama yan
Kaya dapat ang tanungin niya yung mga laging nakakasama ni Rowell. Gaya ng Darak, yun ang lagi niyang kasama. Syempre, alam na nila kung ano talaga yung tunay na ugali ni Rowell. So, yun yung sablay dun si Kuya Brooks no? Na dapat ang in-interview niya doon is yung mga nakakasama niya. Yung K-Boys, bihira lang naman po niya yung makasama, no? Parang noon, nakasama nila nung nagsisimula pa lang ang pagbablog dito kay Rachel. Pero bihira din naman yun, hindi naman everyday nakakasama, di ba? So, mas maganda is yung lagi niyang kasama, yun ang interviewin niya, no? So, the way na mag-interview si Kuya Brooks, parang iba yung dating. So, yun kaya marami yung nagbas kay Kuya Brooks kasi yun the way ng pagsasalita niya at yung mga tanong niya ay iba yung dating. Yun ang napansin ko po dyan. Kaya ngayon nababa si Kuya Brooks dahil dun sa ginawa niyang ambush interview dito sa K-Boys at marami yung, lalo na yung mga fans ng ni Rowell, no? Marami talaga yung nag-react. Bakit ganon yung interview ni Kuya Brooks? Sana, bago ka mag-interview Kuya Brooks is isipin mo muna maigi yung tanong mo, no? At saka, yung i-interviewin mo, dapat na pag-ready mo, hindi yung kaya ambos, no, di ba? Ambos hindi naka-ready. Pero, yung dapat, yung positive side, no? Positive side. At napanood din natin mga kasukay, mga kalingap, yung sagot ni Rowell, yung kanyang live, no? Napanood po natin yan kanina. At, yun nga, intindihin natin si Rowell dahil marami po siyang tinutulungan, marami siyang beneficiary na kailangan puntahan, kaya hindi siya laging makakasama. Kung gusto ni Kuya Brooks na laging samahan itong si Kuya Bal, no? So, si Kalingap Rob, siguro, pag paminsan-minsan lang, hindi yung palagi, no? Mga kasukay, mga kalingap. Kaya, parang si Rowell is kilala naman niya si Rowell, no? Mga kasukay, mga kalingap, si Kuya Brooks. Bakit kailangang tanungin niya pa itong K-Boys, no? Alam naman niya na sobrang hectic ng schedule ni Rowell, pero bakit kailangan? Yun ang tanong, bakit yun kailangan niya pang itanong sa K-Boys? Hindi naman lagi nakakasama sila, no? So, sana, etong ang nangyaring ito is, kaya nga sabi nila, damage is done. Humingi ng pasensya itong si Kuya Brooks kung ano man yung nasabi niya. Pero, syempre, kahit ganun na naghingi na siya ng pasensya, tapos na, nangyari na syempre, kahit papaano, si Rowell ay nasaktan din, no, doon sa mga narinig niya, no. Kasi, bakit ganun yung interview niya, di ba? So, hopefully, ito ay mapag-usapan ng maayos at wag ng, yung maging okay ang lahat, no. Pero, ang hangad naman ni Rowell is paglingap, no, pagtulong. At isa pa, napanood ko din doon yung about dito sa mga sponsor. Bakit daw marami sponsor si Rowell? Sabi nga niya is, yung sponsor ay kusang dumarating sa kanya. Hindi naman siya nagchat-chat sa mga sponsor, no. Kusang dumarating at nakikita nila na si Rowell talaga ay sincere dun sa mga tinutulungan niya at talagang nag-i-effort siya para yung mga sponsor ay mapasalamatan niya at transparent kung ano man yung mga ginagawa niya, yung mga tulong na ibinibigay ay talagang yung effort niya ay pinapakita niya sa mga sponsor na natanggap ng mga gustong sponsoran ng mga nagbibigay sa kanya, no. Yun ang maganda kay Rowell, mga kasukay, mga kalingap. Sa totoo lang po, si Rowell, nung makita ko sa diet, tahimik, no. Titingin-tingin lang siya. Sobrang tahimik po niya. Kaya, makikita natin na talagang seryoso siya sa mga ginagawa niyang pagtulong, no. Doon sa mga charity vlogger na gustong umangat, no, continuous lang po kayo dun sa mga ginagawa nyong pagtulong, no. Malay natin, yung pagtuloy-tuloy na pagtulong ninyo is mas dumami pa yung mga subscriber at maraming sponsor ang tumulong po sa inyo, no. Pag po tayong mainggit sa iba, no, at ang gawin natin is pagcha-charity, yung bukal sa puso natin, na gaya ng ginagawa ni Rowell. So, ayan, mga kasukay, mga kalingap, sana maging okay yung lahat, no, at maging tayo, marami ding mga
viewer na talagang sumusuporta at nagmamahal dito kay Roel. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!